Mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang napakadakilang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating manlubos, ng ating tagapagligtas, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ito po'y isang buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo'y naharap sa napakadakilang panahon. Ito ang panahon, ito ang kaarawan ng Panginoon, kung saan ang nakalulugod na kaarawan niya ibinabalita sa ating lahat ang mabubuting balita, mga kapatid at mga kaibigan, upang sa ating pananampalataya ay tanggapin natin ang napakadakilang pag-asa, ang kagalakang buhat sa Diyos na Kanyang ipinangako sa sino mang magiging bahagi ng Kanyang banal na bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Napakamapalad natin, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat sa tuwing ating bubulay-bulayin ang inyo pong mga lingkod, sa tuwing nagbubulay-bulay, napupuspos po ng kagalakan, sapagkat lahat po ng mga bagay na nasa sulat na ating sinasampalatayanan ay patuloy na nagtutumibay sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Sinasabi po ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, atin pong pakinggan kung ano ang kalagayan natin, mga kapatid at mga kaibigan, kung saan tayo naharap. Ano po ang kalagayan ng banal na bundok ng Sayon? Mga kapatid at mga kaibigan, atin pong pakinggan, sinasabi po sa aklat ng mga awit. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Mapalad po, mga kapatid at mga kaibigan. Mapalad ang tao. Ang tao po ikaw at ako. Atin pong nalalaman yan, paano tayo naging mapalad? Ano ang dapat nating kalagayan? Saang kalagayan tayo dapat naroon upang ituring tayo ng kasulatan na mapalad? Ulitin po natin, mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kalakasan ay nasa Panginoon, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tungo po sa Sayon ang sinasabi ng kasulatan. At yan po'y napakadakila. Kaya't patuloy po tayong inaanyayahan na maging bahagi ng bayan upang dito po'y maalaman natin lahat ng mga detalye at mga bagay-bagay ukol sa kanyang banal na bayan, sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Ano pa po ang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan, kung may daan sa ating puso tungo sa Sayon, ano po ang ibinigay sa atin ng Panginoon? Sila'y nagsisiyaon sa kalakas at kalakasan. Bawat isa sa kanila ay napakikita sa harap ng Diyos sa Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saan po napakikita sa harap ng Diyos sa Sayon? Alam po natin, mga kapatid at mga kaibigan, kaya ganito ang sinasabi ng kasulatan, sapagkat ang isang Diyos na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan, ang kanyang dakong luklukan ay ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Saan nga tayo pakikita, mga kapatid at mga kaibigan? Saan natin ihaharap ang ating mga pagkatao? Hindi ba tama ang sinasabi ng kasulatan? Sila'y nagsisiyaon sa kalakas at kalakasan. Bawat isa sa kanila ay napakikita sa harap ng Diyos sa Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakila, napakamabuting balita na patuloy na sa ating tinanggap natin ng katiyakan, sapagkat tayo ang banal na bayan na hinirang ng Panginoon, na ang kalakasan natin nasa Panginoon, at ang ating mga puso, tayo'y mga mapapalad, sapagkat may daan tayo tungo sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Tayo ang banal na bundok ng Sayon. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy nating ikagalak na ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at Diyos siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inilig na
pinupuri. Siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutuos. Tayo ang bayan niya, mga tuparang kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagluwalhati sa Panginoon. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Awitin natin may buong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing.
Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, nagagalak kami, Panginoon, na patuloy namin pagdulay-bulayan ang kagalakang iginawad mo sa amin, na sa pamamagitan ng mga bagay ng mga nasusulat na aming sinasampalatayanan, mapalad ang bawat isa, na ang puso ay patuloy na nagsisiyasat, na ang puso ay patuloy na naghahanap ng iyong katwiran, at ang iyong katwiran na masusumpungan sa pamamagitan ng iyong bayang nagsasalita, sa pamamagitan ng iyong bayang hinirang, upang ang iyong magandahang loob ay ipahayag sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, kami buong kagalakang nananampalataya, pinangahawakan namin matibay, na ikaw din ang naglalagay sa puso at pag-iisip ng sino mang tao kung saan mo dadalhin ang bawat isa, upang ang kaligtasan ay tanggapin. Ang pag-asa sa putong, sa karangalang walang hanggan, nagagalak kami, Panginoon, na ayon din sa mamagalingin ng iyong dakila at banal na kalooban, ikaw ang pipisan, ikaw ang tatawag sa bawat isa upang maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat malinaw na ipinahayag mo sa kasulatan na ang bawat isa na bahagi ng iyong bayan tunay na mapalad, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, ikaw ang aming kadungan, ikaw ang aming katibayan, tunay na isang Diyos na aming nakilala sa pamamagitan ng pagluluto ng magulit ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, lahat ng aming gawain, ang aming iniisip, lahat ng aming bibigkasin, patuloy na itiniwala namin na ikaw ang mamagitan sa pangalan ni Kristo Jesus, na ang tunay na Diyos at Panginoon ng mga nagubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang panahon po ang aming kinararating na pagbati sa lahat ng mga nakakarinig ng tinig ng ating Panginoong Jesucristo, ang napakadakilang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na magulit. Binabati po namin kayong lahat na mga nakakapanood at mga nakakarinig ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magulit. Amen. Amen. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan at ipamumuhay, in Book of Acts chapter 28 verse 31, ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli at naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Ipapangaral ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at ipamumuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Naunawaan po ba natin? Ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na paniniwalaan natin, na ipamumuhay natin, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na tayo po ang magiging tanda na gumaganap ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Isa lang ang pangalan na isinugo sa sinong ng mga langit. Di ba dun wala na tayong paniniwalaang iba pa. Dahil sa pangalan ni Jesucristo, tinagkalooban pag-asa ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Saan po tayo haharap? Sa kalakasan at kalakasan? Sa Iglesia ng Bundok ng Zion na may hula, na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Wala namang ibang pangalan ng organisasyon ng paniniwala na nakalagay doon sa aklat ng awit na binasa na narinig natin. Saan po tayo maglilingkod sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, nahaharap sa Panginoon Diyos? Isa lang yung pangalan na scientific names, centralized worldwide in the 7th continent, all over the nations. Banal na bundok ng Zion, ang bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo na ipinaghanda na ng kalalagyan sa langit. Nakarecord na po sa langit yung bawat individual na nakakarinig na ikabubuhay na natin itong tanda ng patotoong ipinakilala. Pinatunayan sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Pinagkakalooban na tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Inaakay na tayo sa
paniniwala, lahat ng mga may pandinig ay makinig mabuti at unawain nating mabuti. Amen po ba? Amen. Nakakagalak po na nakaka-inspired na nadinig natin kung saan tayo magpaparot-parot pa rito sa kalakasan at kalakasan. Haharap tayo sa Panginoong Hesukristo sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. So wala pa lang ibang pangalan, kundi scientific names yung bundok ng Sayon, centralized through 7 continents, all over the nations. At nakikilala natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, may layunin sa mga nakakarinig eh. Hindi akin yung layunin. Ano po? Layunin ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapamagitan at tagapagligtas at manunubos eh. Amen. Naunawaan po ba natin kung saan paparito, kung saan pupunta sa kalakasan at kalakasan yung mga iglesia? Hindi tayo ihiwalay sa hula. Hindi tayo ihiwalay sa lakad ng mga banal na apostol. At makikilala natin ang banal na bundok ng Sayon na nakatala na sa langit, na opisyal na sa langit, nakikipamayan lang dito sa mundo. Amen po ba? Mga strangers lang dito sa mundo, hindi taga-mundo, taga-langit. Ito yung nakalulugod na pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na naninindigan at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ito po yung nakalulugod na kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Pagliligtas na. Amen po ba? Wala tayong mababasang ano bang araw tayo pinagdiriwang. Ito yung nakalulugod na pagdiriwang ng mga tinawag at pinili at kinukup at inampo ng ating Panginoong Jesucristo na kinahabagan at kinawaan. Sino ho ang pumisan? Ang Panginoong Jesucristo, pinisan tayo sa paniniwala. Ikinomber tayo sa paniniwala. Itinransform tayo sa paniniwala. Na kung siya, paparito na nagbabantay tayo at naghihintay na nabubuhay ng may paniniwala na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po, ikinawang halimbawa na nasulat sa banal na kasulatan. Naka-related tayo sa hula ng mga banal na propeta at sa patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na hindi tayo humihiwalay sa lakad ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 20, ano po nakalagay doon? Ang banal na bundok ng Sayon ay may pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan na patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. In Book of Micah chapter 4 verse 7, saan maghahari ang Kordero? Maghahari ang Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Binabasa ba kayong pangalan na any religion? Isa lang ang specific na nakalagay Amen. Banal na bundok ng Sayon, ang bayang banal na tinubos ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Kaya nga, dinideliver dito through social media, nationwide, worldwide, in the 7 continent, upang walang maging dahilan yung lahat ng may pandinig. Makinig at unawain po natin mabuti. Amen po ba? Amen. Nagbata, nagtiis na maraming sacrifice on the cross, hanggang kamatayan. Nilait, nilibak, tinukso, kinutya, pilusong, kinutya. Nangyari po sa ating tagapagligtas yung nilibak siya, pinusong siya, kinutya, ano po? Ngayon yung mga nangangaral, gusto sila tumanggap ng papuri. Yung tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo na itinayo sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Yun hong 12 apostol ng Kordero, mga saksi sa pagkabuhay na maguli dahil sila kinakausap sa lahat ng bagay na magaganap. At nagpakita sa kanila ng Espiritu ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen.
Kaya nga po nagbata ng hirap para mahayag ang larawan ng Diyos sa Panginoong Kristo. Hindi natin po pwedeng gawin dalawa Diyos. Isa lang ang Diyos. Buhat sa pasimula, ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Itong mga mangangalakal nato na ginagawang kalakal itong pangangaral. Sawayin naman ng Panginoong Kristo sa pagkabuhay na maguli. Ang lahat ng mga nakakalakal na ginagawang kalakalang pangangaral. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handang sumagot. Lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Naunawaan po natin, laging handang sumagot yung iglesia sa bawat nagtatanong ng may kaamuan upang magkaroon ng pag-asa yung nagtatanong sa kaligtasan natin, bawat isa, sa kaamuan ng takot. Amen po ba? Amen. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo ay madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Naunawaan po ba natin? Binuhay sa Espiritu, pinatay sa laman. Nahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin na Espiritu. Naunawaan po ba natin? Amen. Ito, binuhay sa Espiritu. Nagbata ang Panginoong Kristo. Maraming tumutol nito Pero nahayag ang larawan ng Diyos sa Panginoong Kristo na Espiritu ang tunay ng Diyos natin Na mayroon tayong pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta, mayroon tayong ginaganap na pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero na nagpatotoo ang mga banal na apostol ng Kordero na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Ay di huli natin ngayon yung mga sinungaling na nangangaral. Isa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin ay pamumuhay natin sa kaligtasan upang magkaroon tayo ng pag-asa at kagalakan lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya masakit ang katotohanan magpalaya doon sa mga alipin ng mga haka-haka ng paniniwala. Naunawaan po ba natin na nagbata? Kundi inyong ariing banal si Kristo. Tignan nyo. Kung hindi nahayag ang Espiritu sa pangalang Jesucristo, kung ang paniniwala natin tao ng tao si Kristo, hindi pala tayo magiging holy. Amen po ba? Amen. Yung katuparan ng hula, yung mga inimbitahan sa kasalang magaganap at yung huling hapunan, nagpapatotoo po. Naka-related sa mga banal na apostol ng Kordero ang lakad ng paniniwala. Hindi humihiwalay ito sa lakad ng mga Kordero sa paniniwala na nagpatotoo yung mga banal na apostol ng Kordero. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Ako'y Espiritu. Nagpakilala sa mga banal na apostol Yung mga nangangaral naman ngayon, nagpapaligsahan pa, nagyayabangan pa, Hello! People of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, paano kung hindi tayo magbabata rin? Di wala pala tayong katulad ng pinagtiisan ng tagapagligtas natin. Ito yung pagpapasa ng krus Ipamumuhay natin yung paniniwala. Mahayag sa labi natin yung tanda ng patotoo na silyado tayo bawat isa. Tingnan nyo yung mga kampo ng kadiliman, hindi maipahayag ito. Masyadong sakim sa sanlibutan Amen po ba? Masakit po ito, masakit. Hindi na bago. Amen po ba? Amen. Nagbata upang tayo'y magbata rin, gaya ni Kristo, upang maging banal tayo. Pinagiging banal tayo sa Espiritu, hindi sa laman. Walang aariing banal sa laman. Nasa laman tayo, pinagiging banal tayo.
Naunawaan po ba natin? Amen. Isa lang yung gumawa ng pagbabata. May nabasa ba tayong pagkasumunod tayo at nagtiis ang Panginoong Kristo, yayaman tayo? Kanino hong espiritu yung nakangaral na puro pakinabang ang pinapangaral doon sa mga nakakarinig na dinadaya? Kayo na ho ang magsalita. Lahat ng bagay na ipunin natin sa mundong ito, mauwi sa wala. Pero itong pagtitiisan natin, nagbata ang tagapagligtas, magbabata rin tayo, ipamumuhay natin eh. Nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit na mababaw natin. Sabi ng Panginoong Kristo, kung saan siya naroon, doon tayo lahat. Kung mahayag siya sa alapaapi, mahayag din tayo katulad niya, kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung bundok ng Sayon na nakatala na sa langit, opisyal. Who is the foundation of our faith? Who is the content of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Wala namang ibang pangalan ha. Lahat tayo iniimbitahan na dahil mapanganib po itong panahon ng kawakasan. Naunawaan po ba natin yung bagong awitin na inaawit na pinagaharian ng Kordero, ang bundok ng Sayon? Ito yung mga nalalabi, kaya pinapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan na ang hatid-hatid ay kapayapaan at kaligtasan at kapanatagan ng paniniwala nating lahat na kung babalik na ang Panginoong Kristo sa bundok ng Sayon, sa bayang banal niya, makikita na natin siya ng mukhaan Hello! People of God! Ngayon yun lang natin itong ang babalikan ng Panginoong Kristo, bundok ng Sayon Suriin natin ang paniniwala, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na magmuli. Ngayon, ano kabuluhan ng pamumuhay natin kung wala tayo sa doktrina ng Panginoong Kristo? Ito nahayag Sapagkat si Kristo may nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pinatay sa laman binuhay sa Espiritu. Ang liwanag ko, binuhay sa Espiritu. Kung ang paniniwala natin, puro tao tayo ng tao, wala pala tayong hinihintay pagparido niya. Alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi natin pwedeng angkinin yung kapangyarihan dito sa mundo Nalulugod ang Panginoon na itinatanyag natin yung nakalulugod na kaarawan ng Panginoong Kristo Pagliligtas. Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan Ngayon, tayong paalipin doon sa mga magdarayang mangaral na puro na lang doon sa material na bagay tayo nakapokus. Where is your kaligtasan of our soul? Na unawaan po ba natin, nasa ng kaligtasan ng kaluluwa natin at yung mga anak at apo natin pagka nanatili tayo sa tao ng tao. Namatay nga sa laman, binuhay sa Espiritu para mahayag ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula na Espiritu Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung bundok ng Sayon, nagbabata upang pagkalooban ng mana, ng kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggan. Wala naman nakasulat na pag naglingkod tayo, kahalili na kasaganaan, gaganda ang buhay natin, tatanyag tayo. Mismo ang Panginoong Kristo nga ay nagpakumbaba sa maraming tao, sa maraming mga bansa, bagamat siya tunay na Diyos hinawad niya yung pagiging Diyos niya, pinaglingkuran niya ang lahat ng mga tao sa buong mundo upang walang maging dahilan ng sino man Ang sinabi sa atin magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan at pag-asa natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Kaya lahat ng magtatanong, through social media, sinasagot tayo ng tagapagligtas nating lahat Maliwanag po ba? Isa lang ang pag-asa natin lahat, ang pangalang Jesucristo, liban doon wala nang ibang pangalan sa silong ng mga langit
sa kaligtasan ng marami. Hindi na ho dahilan para mamantuman ko pa kayo eh. Amen po ba? Amen. Through social media, hindi na manual ang pag-aaral ngayon. Hindi na magtatayo ng building para mag-aral at imbitahan yung mga taong nakakarinig. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng Panginoong Kristo, hindi siya nakakailangan ng maraming pastor eh. Hanggang sa kaliit-liitan at kadakilaan, maririnig ng lahat ng may pandinig ang kadakilaan ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas. Ako po'y naninindigan sa kalooban ng Panginoon Diyos na may takot at biyaya ng pananampalataya eh. Sa isip, sa salita at sa gawa, hayag sa labi ko yung gawa na ginawa na ipinangangaral ko sa social media. Amen po ba? Amen. Eh dito lang tayo mananatiling tapat eh. Sa hula ng mga banal na propeta. Ngayon, kung wala tayong hulang paniniwalaan, eh hindi titibay yung paniniwala natin. Matutupad sa atin yung sinabi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto chapter 4 na ang nagpapatibay sa iglesia yung hula. Magaganap sa iglesia na sumasampalataya sa hula ng mga banal na propeta yung katuparang sinalita sa mga banal na propeta na nagpapatotoo yung gumaganap ng hula ng mga banal na propeta. Tunay ngang may umagang darating sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Inaangkin yung bundok ng Sayon na may hula daw yung ibang nagtayo ng relihiyon na nagpa-religious security commission. Eh tatanggapin naman ng commission kahit na ano organisasyon natin nagpa-registro natin eh. Ngayon, yung tunay na genuine na gumaganap ng hula, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli, naninindigan ko, nananatili sa hula. Pinagtitibay ang paniniwala sa kanyang puso at isipan. Ipinapahayag sa social media. Inaakay ang marami sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Yung walang hula na nangangaral eh. Hindi pinararangalan ng Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula ang lumikha ng langit at lupa. Kaya napupuot na Panginoon Diyos sa sanlibutan eh. Nararamdaman ba natin yung puot? Iba na nangyayari. Alam niyo, nangangaral na walang hula para parangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo. Magpapasapit siya ng sumpa eh. Doon sa mga nangangaral, maging doon sa mga angkan at lahi ng mga naglihim ng hula ng mga banal na propeta. Eh, doon naman sa mensahero ng Panginoon Kristo na itinayo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa kapayapaan at katwiran yung mensahero na hinahanap yung hula at ipinapahayag ang kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos na nagbata, nagsakripisyo doon sa mga pinagtutubos na tatalima na. Amen po ba? Amen. At binibigyan na tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Di ba tayo yung nakikipagsanggunian? Amen. Dahil ayaw ng Panginoong Kristo na mapahamak yung mga nakakarinig na nakikipagsanggunian sa Panginoong Kristo, kundi niririgaluhan niya ng karangalan at kaligtasan forever and ever. Amen po ba? Tinaakay ang maraming may pandinig sa katotohanan upang magkaroon ng katiyakan ng pag-asa ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng mga anak natin at mga apo natin lahat. Eh, tingnan niyo mga sinungaling, ginagawang kapakinabangan yung mga tinuturuan. At yun naman mga nakakinig, pagka tinuturo pakinabang gustong-gusto naman sumuporta sa pakinabang. Hello! Yun talagang lingkod ng Panginoong Kristo gaganap ng patotoo Dahil buhat sa pasimula, kasama na ng tagapagligtas yung mga tatalima sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na bahagi tayo ng pagtitiis ng Panginoong Kristo na nagbata siya ng pagtitiis para sa mga pinagtutubos niya. Wala naman tayong mababasa magandang buhay, magandang posisyon, makarangalan sa mundong ito.
Tayo nga yung binibigyan ng grant ng Panginoong Jesucristo ngayon, ang buhay na walang hanggan eh. Ngayon, kung yung mga nakakarinig, nandiyan na tayo sa kalagayan natin, mas more na panghawakan natin itong naririnig natin ginawang tanda ng patotoo upang isave niya tayo sa darating na panganib ng sanlibutan. Huwag kung kailan huli na ang lahat, saka tayo nagpapakita ng kapaimbabawan sa mundo. Amen po ba? Amen. Ngayon, talaga masakit. Ma-open tayong lahat eh. Lahat ng mga nakakarinig eh. Ma-open. Pero ito po'y kalooban ng Panginoon Diyos na pinapahayag po sa social media. Ang may pandinig, makinig mabuti ito, unawain natin. Kalayaan at karapatan po natin kung tatalima ba tayo at ipamumuhay natin itong hula ng mga banal na propeta na may pag-asa tayo at katiyakan sa kaligtasan na pinangako sa atin bawat isa. Nagaganapin po natin ito, dito tayo pinagiging perfect at purified. Talikuran at pagsisihan na natin yung mga haka-haka dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Amen. Huwag tayong papayag na masurpresa tayo sa mga darating na panganib. Amen po ba? Amen. Ito, nahayag ang Panginoon Diyos sa Espiritu eh. Tingnan natin yung langit. Kung hindi nagsalita ang Panginoon Diyos, hindi natin makikita na may langit eh. Kung hindi nagsalita, walang araw. Kung hindi nagsalita, may makikita ba tayong buwan? Kung hindi nagsalita, may makikita tayong lupa? May makikita ba tayong puno, hayop? Kung hindi nagsalita, paano tayo mabubuhay? At paano rin tayo maliligtas? Ang lahat ay sa pamamagitan ng salita. Amen po ba? Amen. Huwag natin kalimutan itong salita. Ano po? Ang sumasampalataya na may Diyos ay lumalapit sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Isang mangmang lang po yung taong napapanood nyo, isang hamak at dukhang tao lang. Sa lahat ng mga bagay. Alam nyo ba yung nagiging awardee sa langit eh, maraming pinagtitiisan sa mundo. Nasa gitna tayo ng lakad ng mga suwail eh. Amen po ba? Amen. Nasa gitna tayo ng lakad ng mapagkailangan. Mga iyakin sa pangangailangan. Amen po ba? Amen. Kung ano yung tinatangkilik natin, masiyahan na tayo sa ating sarili at magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipamuhay natin yung nangyaring nasulat na nagbata ng maraming pagtitiis para tayo itubusin sa ilalim ng sumpa ng pagiging makasalanan natin sa mundo eh. Pinatawad niya tayo sa maraming pagkukulang at kasalanan po natin ah. Hindi nasaan ang tahanan yung puso't isip natin. Hindi nawawalay sa lagi natin yung katwiran ng patotoo na ibinilang na katwiran sa atin yan. Dahil yan yung katwiran ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin ay binilang na pananampalataya sa atin yan bawat isa. Di ko ba't si Father Abraham eh, dyan nalugod ang Panginoon Diyos na binilang na katwiran sa kanya. Na iniisip niya na kung mamatay si Isaac ay muling bubuhayin ng Panginoon Diyos. Di ko ba't tinuring siya kaibigan ng Panginoon Diyos? O ngayon, kung gusto natin ituring tayong tunay na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo, may paghiyawan natin yung ginawa niyang napakadakilang panukala na content. Dito tayo panindigan sa content na ginawa niya na ito yung i-share natin sa kapwa-tao natin upang magawa natin yung ibigin natin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Huwag tayo maging 3D. Huwag tayo maging sakim sa ating sarili. Amen po ba? Huwag natin ipagmalaki yung posisyon natin kung ano man yung napagsikapan natin sa mundong ito. Dahil nabasa niyo ba yung aklat ng Makangaral, lahat ng mga bagay, pawang walang kabuluhan. Ano po yung last ending? Hanapin natin ang buong katungkulan natin bilang tao. Hanapin natin ang utos ng Panginoon Diyos na paniwalaan natin yung ating tagapagligtas at magsikuhan din naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman upang ipaghiyawan natin sa social media. Amen po ba?
Ang Panginoong Jesucristo ang kinauuwian ng lahat ng kayamanan at karunungan ng biyaya ng pananampalataya natin bawat isa. Liban doon, wala namang ibang pangalan pa na paniniwalaan tayo kundi Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ito yung bihisa ng lakad ng pamumuhay natin Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi nagbata ang tagapagligtas, meron ba tayong gaganapin sa inyo, sa mga nakakarinig? Evaluation. Kaya ang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo, huwag natin ipinagpapaliban. Dahil talaga ang regalo sa atin buhay na walang hanggan, walang sukat, yung walang limitasyon, yung ibinigay niya regalo Alam niyo ba, may mga paninindigan at prinsipyo sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo nating tagapagligtas. Ano man yung nararanasan natin itinalaga na tayo talaga sa tagapagmana ng pangako Tayo yung buhat pa lang ng una kasama na nagpapatotoo sa social media. Aling relihiyon ngayon, ang naririnig ka natin ng ganito kalinaw na paghahayag ng katotohanan na ipamumuhay natin yung katotohanan na may tanda ng patotoo at magiging tanda tayo sa langit at sa lupa. Na nagbabalik tayo maraming karangalan at katwiran sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo natin tagapagligtas na saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ay mapaparamang lahat ng mga bagay. Nanawaan po ba natin kung ano pangalan ng bagong langit at bagong lupain na tinatahanan ng katwiran ng Panginoong Jesucristo? Mga tao yung lupain Ginaganap yung katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin? Mismo ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng halimbawa. I-demonstrate ito. Nagpasa ng krus. Tapos pinagpapalit natin sa walang kabuluhang pinagkakaabalahanan natin sa mundong ito, sa mga nakikita natin. Pero gusto din nating maligtas. Nasaan yung katapatan natin, mga kapatid? Sa isip, sa salita at sa gawa, binibigyan tayo ng relasyon bawat isa. Amen po ba? Hindi tayo pinagtatayo ng building para tayo magdiwang sa building. Kundi i-spread the word of truth, i-spread the word of knowledge, i-spread the word of God. Sa sino mang makarinig. Tao ang magkakaroon ng relasyon, i-apply natin sa buhay natin itong tanda ng patotoo na ginawang halimbawa upang bigyan tayo ng kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. Huwag maging matigas ang kalooban natin. Ito na yung huling araw na itinangi upang tayo ay magsisi. Tumakas sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nga nagtiis yung tagapagligtas, magtitiis din tayo. Bagamat siya Diyos, hindi naman niya pinakitang makapangyarihan siya pinakakayaman sa buong mundo. At tignan niyo yung mga antikristo. Dinadaya yung mga puso walang mana, yung mga may pandinig. Gusto naman ng mga pandinig, suportahan naman, gaganda buhay. Ano po? Nasaan ang kaligtasan natin doon? Napaka-reality content na dapat nating katakutan at i-respect at igalang nang may takot at paginginig sa kanyang salita. Amen po ba? Amen. Amen. Ako hindi na ako nakakaramdam ng takot doon sa mga pumapatay. Ang nararamdaman kong takot niya yun ang Panginoong Jesucristo, ang may kapangyarihang pumatol, Naunawaan po ba natin? Ano ang kabuluhan ng iniipon natin sa mundo? Kung wala tayo sa doktrina ng Panginoong Jesucristo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya ang bundok ng Zion, merong file na may hula ng pinagsasaligan ng mga banal na propeta at may patotoo na pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Breakthrough, recorded in heaven. Bunga sa pagkapanganay.
pinagiging ganap sa paniniwala. Kilala niyo yung bunga sa pagkapanganay, nagpapatotoo sa social media. Namatay sa laman, binuhay sa espiritu. Amen po ba? Ano ngayon ang kaligtasan kung hindi espiritu ang paniniwala natin? Ito, purely spiritual. Lantad na lantad sa social media. Nakikibaka po. Tanungin niyo yung mga kinaaniban yung sekta kung yan ba'y nakatala na sa langit. Pag hindi nakatala sa langit, nonsense. Mag-isip-isip na po tayo. Pati yung mga anak natin, apo natin, ipapahamak pa natin. Magiging dahilan pa tayo ng katitisuran ng pamilya natin eh. Yung tinawag, naninindigan. Pinaghihiyaman ng may katapangan sa social media ang katotohanan. Nagpapatotoo. Walang ikinahihiya. Nagsasalita ng salita ng katotohanan through social media. Breakthrough. Ngayon nyo lang madidinig to na ang bundok ng sayo, pinaghanda na ng tahanan sa langit eh. Kaya sa pagparito ng tagapagligtas, ang babalikan niyang kaharian eh. Banal na bundok ng sayo ng bayang banal niya na ninasa niyang tahanan magpakailan-kailan pa man eh. Saan tumatahan? Sa puso't isip nung nakarinig. Hindi nawawalay sa labi nung nakarinig. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung regalong binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa tagapagligtas natin eh. Tayo na yung granted sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya nasa gitna ako ng mga higanting reliyon. Ito ako, nasa social media ako, nakaharap ako ng mukha sa inyo. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na isang mangmangat mahina at dukha. Hindi ka galang-galang eh. Alam nyo ba yung pinupuntahan ng mga maraming sumusuporta sa mga sinungaling eh, ang gusto eh, pakinabang. Hello? Naunawaan po ba natin? Huwag natin sandigan yung mga sinungaling at baka sa isang patay eh, hindi natin malaman, nasa pintuang maluwang pala tayo, ang dulo pala nun, impyerno na. Amen po ba? Amen. Alam nyo ba, pintuang makipot, kaya makipot. Marami tayong pagtitiisan na pinagtiisan ng tagapagligtas natin para tayo eh, bigyan ng grant na crown na walang hanggang crown. Tayo yung dumadakila na nagtitiis at nagbabalik na maraming karangalan at karawalatian at kadakilaan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan natin yung pinagtitiisan ng bunga sa pagkapanganay. At alam mo mga nagtitiis ng mga iglesia na kung saan naroon ng tagapagligtas, doon tayong lahat. At alam mo mga iglesia na babalikan sila ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng babalikan? Na mayroong hula? Naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan natin, ng katiyakan nating lahat na kung ang Panginoong Jesucristo babalik sa kanyang banal na bayan sa bundok ng Sion, eh, makikita natin siya ng mukhaan. O di ba magaganap sa atin yan? Kaya nagbata ng hirap eh. Kaya naunawaan natin yung sumusunod sa yapak ng tagapagligtas, nagtitiis din sa mundong ito. Hindi ginagalang. Ang Panginoong Jesucristo rin, hindi rin iginalang, hindi rin nirespeto eh. Pero sa paniniwala, pasasakop tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas upang magkaroon tayo ng grant at pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Suriin na natin yung mga nakakaral ngayon. Lilipas din yung mga kasinungalingan. Amen po ba? Amen. Ito ho ako, nakaharap ako sa social media, naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo ang pangunang utos na hula ng mga banal na propeta. Maiibig yung kapwa natin, ipapahayag natin yung pangunang panukala. Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang panukala na iibigin natin ang Panginoon Diyos na di natin nakikita. Paniniwalaan natin ang ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Naibig po ba natin? Naibig po ba natin?
Di natin nakikita, sinampalatayanan natin na ang tunay na Diyos natin, Espiritu, buhat sa pasimula na magsalita, lumikha ng langit, nakita natin yung langit. Naririnig niyo po ba ako? Naunawaan niyo po ba? Nakita natin yung lupa, tinutugtungan natin eh. Yung puno, yung lahat ng mga bagay, hayop. Kung hindi nagsalita, wala na tayong pag-asa. Pero ngayon, napakadakilang araw. Kaya ang pagbati namin sa lahat ng mga nakakarinig, kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Tignan niyo ako sa isang mangmang at dukha, mahina na walang karangalan, nakikibaka sa social media, nagtatanyag na kapurihan at nakalulugod na hain na ang Panginoong Kristo ang Panginoon ng Sabat. Ito yung kaarawan ng Panginoon Diyos ngayon, ang nagtatanyag to proclaim to acceptable the year of the Lord. Ito, tinatanyag ko yung kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin lahat eh. Lahat ng mananalig, tayo po ang tinatatakan ng espiritu ng hula. Dahil may darating na puot at galit ng Panginoon Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga nakakarinig, ang may pandinig, hindi natin mabuting tunawain natin. Nasa atin ang desisyon eh kung hindi natin pakikinggan, kung hindi natin ditinggin, kung hindi natin tutuparin ito, nasa atin ang kalayaan at desisyon at karapatan eh. Kaya lang, alalahanin natin, sinabi na ng una na may darating pang malalakas na kalamidad na hindi pa dumarating sa sanlibutan. Baka mamaya pag may dumarating na namang salot apura takot natin. Pero naririnig natin yung tinig ng tagapagligtas na ipamumuhay natin nagmamalaki pa tayo. Hello? Hindi naman natin pwedeng hawakan yung buhay natin Ito lang salita na naririnig natin ng may kapangyarihan mag-ingat ng kapalaran natin sa mundo at dito rin sa salita na ikabubuhay natin yung saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Dito rin tayo binibigyan ng maraming kaarawan at mabuting kapalaran. Amen po ba? Tanawaan natin yung kagandahang loob at kabutihang loob magpakailan-kailan pa man ng Panginoon Diyos. Kung saan tayo pupunta, naharap sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Nasa kalakasan at kalakasan natin sa banal na bundok ng Sayon tayo pinapupunta upang maghain ng papuri, upang awitan natin siya at bigyan natin siya ng nakalulugod na pagpasalamat at papuri sa lahat ng kanyang kagandahang loob na ginawa na nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya itong mga nangangaral, tao ng tao, nahayag na nga ilarawan ng Panginoon Diyos na Espiritu sa ating tagapagligtas, pinipilit pang ilihim. Ano mangyayari? Pagdudusahan ho natin yan. Huwag natin sabihin maganda buhay natin ngayon, huwag natin sabihin bakarangalan tayo ngayon, huwag natin sabihin ma-influensya tayo sa estado ng gobyerno. Alalahanin natin ang buhay natin ay nasa salita na naririnig natin ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon sino mang mga makangaral kung diringin yung kanyang tinig para parangalan ng pangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo bibigyan niya ng matagumpay na paglalakbay Ngayon, yung mga magkakaila at mamumusong madaling magaganap yung sinabi sa mga banal na propeta ngayon. Alam niyo bang itong huling panahon napakapanganib? Akala lang natin maganda yung sikat ng araw, yung langit. Akala natin payapa. Amen po ba? Amen. Siya rin ang dumarating na kalamidad way back year 2020. Una sa mga baboy yung salot dumating yung COVID-19, no? Ditong lahat ng tao, nagkaroon ng diskriminasyon lahat ng tao. Buong pamilya nagkakaroon ng diskriminasyon. Pagka may COVID yung
Isa sa buong pamilya nagkakaroon ng diskriminasyon. Hindi po pwedeng tabihan ng mga anak o ng asawa dahil baka magkahawahan. Hello! Hindi na ho bago yung magaganap, panahon. Kaya ito, Nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan upang tayo ay madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Naunawaan po natin, binuhay sa Espiritu, kaya binuhay sa Espiritu upang mahayag ang larawan ng tunay na Diyos buhat sa pasimula na iisa lang ang Diyos nating pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi namatay sa laman at binuhay sa Espiritu, makikilala ba natin ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula? Wala namang pwedeng makakita sa Diyos na Espiritu. Sa unawa at paniniwala, ito, tanggapin natin mabuti. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano natin tatanggapin ang kaligtasan natin bawat isa. Yung salita, yung aral na naririnig natin. Kung hindi gumawa siya ng marvelous, kung hindi siya gumawa ng kababalaghan, meron tayong aalalahanin, magkakaroon ba tayo ng unity sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan kung hindi ginawa yung content na walang hanggan. Kaya yung pinaggagalingan ng content na walang hanggan upang iharap yung gumaganap nito. Amen po ba? Amen. Iyaharap tayong lahat sa Panginoon Diyos, kaya namatay siya sa laman at binuhay siya sa Espiritu. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung mga nabubuhay ng may pananampalataya, yung living by faith, yung may mga relasyon sa ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isa lang ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay ng mga nahayag sa atin ang Diyos natin, Espiritu. Amen po ba? At tinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Kapatid at kaibigan, hinahanap ka na palang matagal ng ating Ama. Sa atin pala inihanda itong konsepto at itong content na concept ng Panginoon Diyos. Sa atin pala inihanda ito. Tayo yung kasama ng una na magpapatotoo. Kasama ng Panginoong Jesucristo, nung una pa lang, yung mga bunga ng Panginoong Jesucristo. Nakilala nyo kung paano magbunga ang Panginoong Jesucristo? Nadidinig nyo yung patotoo sa labi. Amen po ba? Amen. Tignan nyo yung mga ministro sa Satan. Sila na nagbunga Mataas pa posisyon dun sa gumawa at nagbata ng hirap. Ano po? Pinusong, nilait, hinamak, kinutya, nilibak, inisulto. Mataas pa sila doon sa gumawa ng content. Kaya ano darating dyan? Kahihiyan, kabiguan. Gusto nyo bang sumama? Doon sa mga ganun ang aral? O gusto nating sumama sa pagbabata at pagtitiis ng hirap upang hirap tayo sa Panginoon Diyos na namatay sa laman, nahayag sa Espiritu ang ating tunay na Diyos? Amen po ba? Pag pinagpilitan natin ng tao, kung hindi naging tao, hindi mahayag ang Diyos sa Espiritu. O alin ang inalis? Alin ang inalis? Yung Espiritu, inalis. Nanatili sa tao. Ngayon, yun yung konsepto, nananatiling Espiritu, konsepto. Amen po ba? Amen. Everlasting Spirit. Kilala niyo yung mga pagdiliver ng bunga sa pagkapanganay, pinaghihiyawan sa social media yung walang hanggang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo upang hirap tayo na walang dungis at kapintasan na ipamuhay natin yung patotoo ng mga banal na apostol upang tayo ay bigyan ng napakadakilang kapanatagan at kapayapaan ng paniniwala sa isip, sa salita at sa gawa. Manindigan po tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Alin po yung inalis?
Yung kahayagan ng Panginoon Diyos, na Espiritu ang Diyos noong una. Amen po ba? Amen. Pinakilala ng Panginoon Diyos, yung larawan ng bugtong na anak na Espiritu. Pinakilala din ng bugtong na anak, yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang amay. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, sumampalataya sa akin, sumampalataya sa nagsugo sa akin. Amen po ba? Amen. Amen. Inaangkin ng isang malaking relihiyon nito na sila daw ang may hula, kinakaila naman ng Espiritu. Tayuan man natin ang building ang buong mundo, kung hindi tayo nananatiling tapat sa kalooban ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, ano po ang hinihintay natin? Sige, lahat na ng bansa sa buong mundo, patayuan natin ang building. Kung hindi tayo nananatili sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ano kabuluhan nung pinag-iisip natin? Kung wala sa pag-iisip ng tagapagligtas, puro haka-haka yung iniisip natin. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa magandang nakikita, itinayo ng Panginoon Jesucristo ang paniniwala. Naunawaan po ba natin? Nagbata siya ng hirap at pagtitiis. Hindi sa magandang bagay na nakikita ng tao ang kaligtasan. Sino ho ang mandaraya at suwail? Si Satan. Sino unang dinaya ni Satan? Si Eva. Ano ginamit na pandaya? Bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan. Ano sinabi na Satan? Tinukso ni Satan si Eva. Napaniwala ni Satan si Eva. Pumasok ang pagiging salarin natin. O ngayon, sa pamamagitan ng tagapagligtas natin, tinutubos na tayo sa pagiging salarin natin. Siya nagpapatawad sa ating lahat. Lahat ng pagkukulang natin, siya nagpupuno. Kaya lahat ng nakakarinig, maging tapat po tayo sa pakikipag-ugnayan at pakikipagsanggunian ngayon. Para nun, kung may dumarating mang hilahilo, troubles and trials and suffering sa atin pag tumawag tayo nagre-response yung ating tagapagligtas sa langit Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging ipokrito sa mundo. Naunawaan po ba natin? Ginawa na tayo ng napakadakilang modulo. Sapagkat si Kristo may nagbata. Nagbata rin. Minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa di matuwid, upang tayo ay madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Bakit inaalis ng mga antikristo yung binuhay sa Espiritu? Dahil hindi naman sila mga God servant Mga satanic servant sila. Amen po ba? Amen. Ang linaw, ano po? Kaya mananagot pa ito mga nagpakilalang preacher na napakatataas ng posisyon. Tinaasan pa yung gumawa ng content Hello? Di ba siyang totoo? Masakit ito doon sa mga magaganda karangalan, sa mga nagniningning. Nabalitaan ba kayong nagpanggap na siya Diyos, hindi na makalitaw ngayon sa social media? Alam nyo na yan. Pero hindi mo tutukuyin yung pangalan. Ano inabot? Consequence, di po ba? Pagdurusa. Okay, maliwanag. Maliwanag na sino mang sasampalataya sa lahat ng pinagtiisan at pinagsakripisyo ng tagapagligtas, binibigyan tayo ng katiyakan na safe tayo, na tagalangit tayo Walang kapangyarihan ng impyerno, ng Hades, ng kamatayan. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang susi ng paniniwala natin sa kalangitan. Ang Panginoong Jesucristo po ang pintuan na papasukan natin sa kalangitan. Ang Panginoong Jesucristo po ang daan ng katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil lahat na mabubuhay sa pananampalataya sa pagkabuhay na maguli, ihaharap tayo ng Panginoong Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli sa harapan ng ating Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Nakalagay Pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu upang iharap tayo sa Panginoon Diyos lahat na walang dungis at kapintasan. Di ba sa Espiritu tayo iharap na walang dungis? Amen. May mga tatak tayo ng patotoo.
Kaya sa kalakasan at kalakasan, nagsisiparot pa rito ang mga iglesia sa harapan ng Panginoong Jesucristo sa bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Kaya tayuan man natin ang tayuan magaganda ito, hindi naman sa panggandahan ng kaligtasan, hindi sa nakikita kaligtasan, kundi sa may pandinig na nakakarinig ng salita ng Panginoong Jesucristo na naninindigan po ako, nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ito yung buong katungkulan natin bilang tao. Nanawaan po ba natin? Tingnan nyo yung mga karal, pinagkalooban ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos yun eh. Sabi ng mga karal hanapin nyo ang utos ng Panginoon Diyos. Hanapin natin ang pag-iisip ng Panginoong Jesucristo na siyang the greatest first commandment. And the second commandment is love your neighborhood. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa material na bagay tayo magmamahal sa kapwa natin eh. Dahil hindi naman madadala sa langit yan eh. Yung word of truth, word of wisdom, word of hope, word of love, word of joy. Ito ang kayamanan ng mga banal na madadala sa langit. Faith! Amen po ba? Amen. Hindi, wala tayong mababasang any names of organization, kundi ang hula na magaganap na nakatala sa langit na nakarecord ng bayan ng Diyos na buhay eh. Ang sabi sa ating lahat dadapwat nangagsilapit na kayong lahat sa banal na bundok ng Sayon sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pagpupulong ng pangkahalatang bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap sa paniniwala. Amen po ba? Ang pangkahalatang pulong ng iglesia na bunga sa pagkapanganay. Naunawaan po ba natin? Kaya yung may mga pandinig, isang hamak lang po yung ginamit ng Panginoong Jesucristo sa social media. Kung ako ang tao na hindi nyo mapaniwalaan, hindi nyo mairespeto at maigalang yung salitang ipinapangaral ko, how much more ang Panginoon Diyos na babalik na nasa Espiritu na. Siguro mahuli tayong lahat ngayon. Kung sa isang taong hamak at dukha at mangmang, hindi natin maigalang at hindi natin mapaniwalaan How much more pag darating na ang tagapagligtas sa Sayon? Hello? Tingnan nyo, ito po. Tao rin ako katulad nyo. Ang Panginoong Jesucristo nga, bagamat siya tunay na Diyos hindi niya inaring maging kapantayan Diyos. Pinaglingkuran niya lahat ng tao upang walang maging dahilan ng tao. Kaya sabi sa atin, magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Naunawaan natin yung lupang pangako ng tagapagligtas, tinatahanan ng katuwiran ng patotoo. Amen po ba? O i-evaluate natin yung mga organisasyon na relihiyon ngayon kung meron bang record sa langit yan. Pag walang record sa langit, any kingdom of organization of man, may panahon na para mag-isip-isip tayo na tumalikod na tayo dyan dahil wala naman tayong assurance dyan. Amen po ba? Amen. Ganun ka-prinsipyo ang nabubuhay sa Ebanghelyo. Hindi natatakot sa pumapatay, kundi natatakot sa magpaparusa. Ang Panginoong Jesucristo ang may kapangyarihan magparusa sa impyerno ng walang hanggang pagdurusa. At doon po ako natatakot. Kaya sa isang kalagayan kong tao na katulad nyo, na nakikita nyo sa social media, isa lang po ako mahina at mangmang na tao na naghahayag ng kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo nating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naglilingkod din sa tao, nagtitiis, nagbabata na maraming pagtitiis, hindi humihiwalay sa hula, hindi humihiwalay sa patotoo ng mga magulang natin na apostol ng Cordero, at nakikipagtipan sa atin ngayon na walang hanggang pakikipagtipan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Inaakayang maraming may pandinig sa katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. At yung mga anak natin, isira natin, maging pastor na tayo sa pamilya natin. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, yung mga nakakata, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi kinilala Bakit po?
Ba't hindi sila kinilala? Inilihim nila yung patotoo. Tapos ginamit yung pangalan ng tagapagligtas sa pangangalangan. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo ang kinikilala niya yung tumutupad na kalooban ng kanyang Ama. Sabi ng Panginoon Jesucristo ni Yoshe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa nagsugo sa akin. Ang sumampalataya sa akin ay sumampalataya sa nagsugo sa akin. Ang nakakilala sa akin ay nakakilala sa nagsugo sa akin. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa nagsugo sa akin. Sila'y tunay kong kaibigan at magulang, sabi ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, friends ng Panginoong Jesucristo, nagbabata na maraming sakripisyo sa Cross of Calvary. Nilalait, hinahamak, kinukutya, nililibak, iniinsulto, pinupusong pag nangangaral sa social media. Pero nagagalak ako dahil ang kalooban ng Panginoon Diyos, ipinapahayag ko na walang takot na nararamdaman, walang alinlangan na nararamdaman, naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Ipinapahayag sa kapwa-tao, sa kapwa may pandinig, upang makatiyak sa kaligtasan, na maging tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya sabi ko nga, kung akong tao hindi nyo mapaniwalaan, dahil wala kayong nakikitang ningning ng karangalan, na ang Panginoon Jesucristo, bagamat siya Diyos, hinubad niya yung pagiging Diyos niya, at nagtingkod siya sa mga tao upang hirap tayo na walang dungis at kapintasan, na kung hindi natin siya kikilalanin at paniniwalaan, wala tayo magiging direksyon sa mundong ito. Isipin natin mabuti at evaluate natin mabuti, i-meditate natin mabuti sa puso at isip natin kung meron ba tayong pag-asa pa kung hindi natin ito ipamumuhay. Naunawaan po natin, kaya na pa rito tao rin nagsalita gumawa ng content. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, ang taong si Jesucristo, kung di natin ikabubuhay. Tapos sa huli, pagka may mga kalamidad at dumarating tayo na sa punto nung hirap na tayo, tawag tayo ng tawag. Hindi po ba na nagiging paimbabaw na lang tayo? Hello? Ngayon, may pamumuhay natin. Bakit may relasyon tayong lahat? Lahat naman ng mga preacher ngayon, magkakawala ang preacher. Hello? Hindi natin pwede panghawakan yung riches dito sa mundo. Isa lang ang panghahawakan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan nating lahat, na kung saan naroon yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, doon tayong lahat. Kaya ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ni Jesucristo at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, mismong tao katulad nyo, hindi natin mapaniwala, kaya pinasusuri ko, pinabubulay-bulay ko sa mga nakakarinig na ikabubuhay na natin itong ipinapahayag ko sa social media na walang bayan. Libre ang kahalili, buhay na walang hanggan, karangalang walang hanggan. Amen po ba? Amen. Hanggang sa pagparito niya ang selebrasyon ng bundok ng Zion. Inaalala natin yung kamatayan ng Dakros at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Still, naninindigan sa prinsipyo ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko kanila, tayuan man natin ang building itong buong mundo. Kung wala tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos, kung wala tayo sa hula, hindi tayo titibay. Magkakawasak-wasak tayo. Pero paano tayo yung content na ginaganap natin may hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Cordero kung paano nagbata sa gitna ng makasalanan at di makasalanan upang hirap tayo sa Panginoon Diyos na walang dungis at kapintasan sinasampa natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa ating lahat? Maraming magsisipa rito na gagamitin ang pangalan niya, mga naga-house to house.
Hindi na po manual ang pangangaral ngayon. Through social media na ang pagpipreach ng Gospel of Christ. Para marinig ito ng mga dapat makarinig at makarinig ng tunay na pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Upang dumating ang kagalakan, ang pag-asa, ang kaligtasan ng bawat isa. Ang kabusugan sa paniniwalang espiritual. Matagal na tayong gutom sa paniniwala. Marami nang naparitong mandarayang mangangaral at inililigaw ang mga pusong walang malang. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin? Ang tagapagligtas, ang iisang Diyos na tunay na maghahari ngayon at magpakailan-kailan pa man sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. O ano ngayon ang mangyayari dyan sa mga organisasyon na wala naman pala sa kalooban ng Panginoon Diyos ang pagsiselebrasyon? Magkakawasak-wasak. Mangyayari, sinabi ng Panginoon Kristo sa mga banal na alagad, walang mananatiling nakatayo ng mga bato na di babagsak sa kapwa bato. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Yung tunay na kaligtasan natin, yung tunay na gaganapin natin na nasa presensya tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Hayag na hayag sa social media ang pangangaral. Kaya mag-ingat tayo sa mga nag-house to house. Ang hanap niya, pakinabang. Ito mo yung John 3:16, no? I-deliver sa social media na walang bayad, ang hatid ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Para magkaroon tayo ng commitment at ma-deliver tayong lahat. Para magkaroon tayo ng spirit of obedience lahat. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Ano po sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 6 and 9? Saan nilagay ang banal na kasulatan na gaganapin natin na mga iglesia? Ang sumampalataya, hindi mapapahiya. Saan nilagay ang banal na kasulatan? Sa banal na bundok ng Sayon, ang maniwala ay hindi mapapahiya. Pinili na sariling bayang pag-aari ng Panginoong Jesucristo ang banal na bundok ng Sayon. Ipinapahayag natin yung karangalan ng pumili sa atin bawat isa sa madilim na dako ng sanlibutan at magdingning na ang liwanag ng kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin buong katungkulan natin kaya tinawag tayo mga manlalakbay na nabubuhay sa pananampalataya, nagtitiis, nagbabata ng lahat ng pagtitiis, nakikibaka sa mga higanting halimaw ng mga manlilinlang at naglilihim ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ginamit sa kalakal ng banal na kasulatan, mananagot sila sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ito, boldness ito sa social media. Kung akong tao, hindi nyo mapakinggan at ayaw nyo pakinggan at nasasaktan tayo, how much more ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito? Ano gagawin natin? Mag-aapura tayo ng kapaing babawan na tawag tayo ng tawag. Pinagmalaki natin yung pinagsikapan natin sa buhay natin. Sa pamamagitan din ng salita ng galing lahat yan. Amen po ba? Amen. Itong salita na narinig natin na maghahatid sa atin sa maraming kaanawan at mabuting kapalaran natin. Kaya magbulay-bulay tayo day and night. Meditate the Word of God. Huwag tayong aali sa palatuntunan. Huwag tayong ihiwalay sa kahatulan at kautusan ng mga banal na propeta. Mga kapatid at kaibigan, ang katiyangan ng kaligtasan, iisa lang ang pangalan na sinugo sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. At lahat ng nabubuhay sa biyaya ng pananampalataya na nagpapatotoo, tayo ang pinagkalooban na magiging tanda dito sa sanlibutan. Na patuloy nating aalalahanin yung kamatayan on the cross at yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi kayo mapapahiya, mga anak. Ano ang uri ng pagsubok ang dumating sa atin, sasamahan niya tayo sa sanlibutan. Hindi niya tayo iiwanan sa sanlibutan. Dahil siya ang nagbigay ng pangako sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen.
Binigyan niya tayo ng damit ng kabanalan para kung dumating siya, hindi tayo mapahiya na tayo ay nakahubad at hindi tayo nabubuhay sa biyaya ng pagkabuhay na mabili. Amen po ba? Sabi po dito sa Revelation chapter 22 verse 7, ito, magpo-closing na ako. Mapalad ang nakarinig at bumabasa at gumaganap ng aklat ng hula na ito. Ang sabi sa iyo at sa akin, that is the vision of Christ in the second coming of Jesus. Ako'y madaling paparito. Binigyan tayo ng assurance of faith. Muli, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang mga naninindigan at sumasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Naway patuloy na dumating sa atin ang espiritu ng pag-asa, espiritu ng pagkaunawa, espiritu ng katiyakan, espiritu ng pakikibaka at pagbabata sa lahat ng pagtitiis ng ating tagapagligtas upang tayo na mga iglesia na itinayo sa kalooban ng Panginoon Diyos, nagniningning tayo sa pagbabata sa maraming pagtitiis dahil di malirik na karangalan ang inirigado sa atin at ibinigay sa atin bawat isa. Buhay na walang hanggang sa muli niyang pagparito. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory. To all people of Jesus Christ in the resurrection, go to heaven. God bless. Maraming pong salamat sa mga followers at sa mga believers na nakarinig ng programa ng kahariang itinayo ng Panginoong Jesucristo na ang pundasyon ng paniniwala natin, yung ating tagapagligtas na paparito sa banal na bundok ng Zion. Amen. God bless people of Zion. Amen and amen. Amen. Patuloy natin pakapurihin ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat tayong lahat patuloy tayong pinaalalahanan, mga kapatid at mga kaibigan, na kung nais natin makabahagi sa kaluwalhatiang mahayag sa kapanahunan kasama ng ating Panginoong Jesucristo, marapat mga kapatid at mga kaibigan, na tayo maging bahagi rin ng pagbabata na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kung paano siyang nagpasan ng krus, tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan, pasanin din natin ang krus na nakaatang sa atin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Bahagi po ng ating kagalakan ay ang itaas ang mga dakilang awitin ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoon. Patuloy natin tupdin, mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of
Kristo, nahayag ang iyong larawan, ang iyong pagka-Diyos. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na tanggapin ang napakadakilang mga bagay na iginagawa mo sa amin. Ito ang katotohanan na kung paano nagbata ng kahirapan, pagtitis ang aming Panginoon sa Kristo, kung paano siya inahayag sa kalwalatian, gayon din magaganap sa amin. Nakikibahagi sa krus ng aming Panginoon sa Kristo, aming natitiyak, aming sinasampalatayanan at kami nangahawak ng matibay na kung paano mahayag sa kalwalatian ng Panginoon sa Kristo, magiging kasama niya kami bilang yung bayang hiliran na mahayag din sa takdang kapanahonan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng mga bunga ng mga labi ng iyong mga lingkod na nagpapahayag ng pagsaksi, ng pagtatapat sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon sa Kristo, nagagala kami patuloy itong ibahagi sa buong sanlibutan upang ang iyong pag-ibig, ang pag-asa, ang pananampalataya, ang tapat na patutuo ay mailagay na sa puso pag-iisip ng sino ng taong kahahabagan ng maging bahagi ng Iglesia ng Banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, aming nalalaman na ang kaligtasan ay inilagay mo sa banal na bundok ng Sayon. At ikaw din, sa iyong kapangyarihan, ikaw ang tumatawag, ikaw ang pipisan sa bawat tao na magiging bahagi ng pagpapasa ng krus ng aming Panginoon sa Kristo sa bagang mga partakers, mga nakikibahagi sa kaluwalhatian din mahayag sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala, ang aming pagdakila, pagsamba, ang aming pagluwalhati, nagagala kami na itaas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos, mga kapatid na mga minamahal, mga galak tayong magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.